Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa nag-iisang Panginoon lamang, walang katambal, ang Allah. At naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ating tatalakayin ngayon ang subject na subject na tafsir ng Quran Al-Karim. So, Tafsirul Quran Al-Karim, ito yung isang aklat na gagamitin natin. Pero ang tafsir na ating tatalakayin ay magmula sa Suratul Naba, o tinatawag na Juz Amma. Isang Juz Amma, dahil ang Quran ay nahati siya sa 30 na Juz. So, isang Juz dito ay ating tatalakayin. Isa ng Juz para siyang parte ng buong Quran. Ang buong Quran ay inahati ng 30 parte, 30. At binigyan nila ito ng bawat pangalan. Katulad nito, isa sa mga parte ng Quran ay tinatawag na Juz, bahagi. At ito yung bahagi ng Juz Amma. So, inshallah, ito ay tatalakayin natin. At ang ibig sabihin ng tafsir, ang kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa mga bago pa lang, ang ibig sabihin ng tafsir ay kapaliwanagan ng Quran. Ang Quran ay ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa kanya patungo sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya ay nasa Arabic na salita. Siya ay nasa Arabic na salita. Kaya hindi natin ito mauunawaan dahil unang-una, tayo ay hindi mga Arabo at hindi natin ito lingwahe. Pangalawa, ito ay mayroong malalim na pakahulugan na ang mga ulama o mga scholars natin, sila ang may kakayanan umunawa nito base doon sa kanilang mga pag-aaral sa mismong Quran at mula doon sa mga sinabi at paliwanag mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga kasamahan niya, at sa lingwahe ng Arabo. So, kaya mahirap po ito mga kapatid kung ang Quran ay hindi natin basta-bastang maunawaan. Maunawaan natin ito ang iba sa literal lamang, pero may malalim ito dahil ang Quran, ito ay salita ng Allah. Ang kaalaman dito ay bahar. Ang kaalaman dito ay karagatan. Ibig sabihin, kahit gaano natin unawain ang Quran, marami pa rin kaalaman na hindi natin naaabot at natutuklasan dito. So inshallah, base sa ating pag-aaral, at least man lang may maunawaan tayo mula sa salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay kailangan natin. At tandaan natin mga kapatid, ang Quran, ito ay salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang ni isang aklat sa buong mundo na salita ng Diyos na nanatili sa original anyo maliban na lamang sa Quran. Maliban na lamang sa Quran. Mayroong nagsasabi, ito ay meron sa kanilang aklat, pero hindi natin alam ang authenticity nito. Pero dito sa Quran, alam natin 100% hindi siya nabago kung paano siya sinabi ng Allah sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay nananatili hanggang ngayon.
Yung iba, masyala nagbabasa sila ng ibang mga aklat. Pero ang aklat nito ay gawa ng tao mula sa ideya, mula sa utak ng isang tao. Pero ito po ay sa atin, ang tafsir o ang Quran mismo, ito po ay mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay mula sa salita niya. At ang pagbabasa ng Quran, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay may malaking gantimpala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay mayroong malaking gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kung titingnan natin at unawain natin ang Quran. Tingnan mo, sa bawat walang naiisang aklat sa buong mundo na kapag binasa mo siya, mayroon kang gantimpala mula sa Allah nang kahit isang letra nito ay mayroon siyang katumbas na 10 gantimpala. Wala ni isa sa mga aklat sa mundo na mayroong ganitong uri ng katangian. Kapag binasa mo, for example, alhamdu, ilan na yun? Ilang letra yun? Kung pinag-aaral tayo ng Arabic, alif, lam, ha, mim, dal. Ito ay merong 5. Alif, lam, tapos ha, mim, dal. So, times 10 mo yun. Yung 5, mayroon ka ng 50 na gantimpala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayroon ka ng 15 na gantimpala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid. At huwag natin isipin na yung 15 na ito ay maliit. Ito po ay malaki. Dahil ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag siya ay nagbigay ng gantimpala ay hindi po maliit. Ito po ay dakila. Ito po ay marami. Ito po ay hindi maliit. So, ganun po mga kapatid. So, ang mga tao nagpapahalaga ng Quran, sabi nga ng mga scholars natin, kung gusto natin malaman kung gaano tayo kamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at gaano natin kamahal ang Allah, ito ay makikita natin sa kung paano natin pinakitunguhan ang Quran. Kung ang Quran ay ating pinabayaan ng salita ng Allah, malalaman din natin na tayo ay isang pabaya. Hindi natin mahal ng lubusan ang Panginoon at maaring ito rin ang dahilan na maaring hindi tayo mahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa pakikitungo natin sa salita niya. Kung ang pakikitungo natin sa salita niya, pinapahalagahan natin ito, binabasa natin ito, inunawa natin ito, minemorize natin ito, ito ay malalaman natin dito na tayo ay mahal ng Allah at mahal natin, may papakita natin sa ating sarili na maramdaman natin na mahal ko ang Allah dahil pinapahalagahan ko ang kanyang salita. Paano hindi natin mahalin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan siya ang ating tagapaglikha? Siya ang nagbigay ng buhay sa atin, binigyan tayo ng gabay. Subhanallah mga kapatid. Ang ipabilang ng tayo ng Allah bilang isang Muslim, ito po ay dakilang gantimpala na wala nang tutumbas na gantimpala dito. Mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa mundo. Ang gagawin tayong Muslim na makilala siya, masamba siya, ang tunay na Diyos, ito po ay dakilang biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinakadakilang biyaya ay ang ginawa tayo o binigyan tayo ng Allah ng Islam. Dahil mga kapatid, hindi lahat ng tao nabigyan ng ganitong gantimpala at ganitong biyaya. Kaya, bilang isang mga alipin na ginabayan tungo sa Islam, pahalagahan po natin ang ating pananampalataya. Pahalagahan po natin ang ating pagiging Muslim dahil ito po ang tanging baon natin sa kabilang buhay. At ito yung tatanggapin ng Allah na relihiyon sa kabilang buhay. Sabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sino man ang naghahangad ng pananampalataya ng maliban sa Allah, maliban sa Islam, sa relihiyon ng Allah, pagdating sa kabilang buhay,
falan yuqbala min, hindi ito po tatanggapin sa kanya. Hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ibang relihiyon ng maliban sa Islam. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Talunan po yung isang taong hindi niya natagpuan ng Islam. Talunan yung isang tao, hindi niya nakilala ang Allah. Bakit? Sa kabilang buhay, hindi ito tatanggapin. Paano tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang tagapaglikha? Siya ang nagbigay sa atin ng buhay. Siya ang nagbigay sa atin ng biyaya. Tapos sasambahin mo ang tao, sasambahin mo ang rebulto, sasambahin mo ang nilikha in general. Sinamba mo ang nilikha. Paano yung tanggapin ng Allah? At hindi mo sinamba ang tagapaglikha. Paano yung tanggapin ng Allah? Ito po ay common sense ng isang tao. Paano tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyon na sumasamba sa rebulto, sa tao, sa hayop, sa larawan, at ano pang mga creation ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nakalimutan ang pagsamba sa Diyos? Nakalimutan ang pagsamba sa tagapaglikha? Ito talaga ay hindi pwede. Alhamdulillah, kaya itong Islam, mga kapatid, huwag natin po itong ilayo sa ating sarili. Pagsikapan natin na ito ay mananatili. Mga kapatid, huwag din tayong kampante o kumpiyansa na pag tayo na ay nagiging Muslim, manatili na tayo ditong magiging Muslim hanggang sa ating kamatayan. Hindi tayo nakakasiguro. Hindi tayo nakakasiguro dahil maaring pagdating ng panahon, may mga tao, nasallahu al-afiyah, nawa ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, bumabalik sa pagsamba sa creation ng Allah. Sumasamba sa mga hayop, sa rebulto, sa tao, at pumunta sa ibang relihiyon. Hindi tayo nakakasiguro na hindi sila mapunta. Hindi tayo nakakasiguro na hindi sila darating sa ganung sitwasyon. Hindi. O sa atin, nasa Allah al-afiyah, naway patatagin tayo ng Allah dito sa Islam. At tayo ay gabayan niya palagi. Kaya ngayon, mga kapatid, ano ang paraan para tayo ay manatili sa pananampalatayang ng Islam? Una-una mismo, dahil ang Allah ang nagbigay, siya po ang magpapatatag sa atin. Siya po ang magpapatatag sa atin sa pananampalatayang Islam. Nakikita ng Allah ano ang ginagawa natin. Alam ng Allah ano ang nasa puso at isipan natin. Inshallah, kung sincere tayo, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nandyan, gagabayan niya tayo, at tayo ay palagi magkaroon ng magandang pag-aakala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah nandyan sa magandang pag-aakala mo sa Kanya. At tandaan natin, lagi natin ipagdua. Lagi natin ipanalangin. Ya Allah, ikaw ang may hawak ng buhay ko at ikaw ang naggabay sa akin sa Islam. Huwag mong tanggalin ang Islam na ito sa aking puso. Huwag mong tanggalin, gabayan mo ako palagi, ya Allah. Bakit nga tayo nagsasala? Bakit tayo nagbabasa ng Quran? Bakit tayo nag-aaral? Bakit tayo nagpa-fasting? Upang matatag tayo, upang maging matatag tayo at palagi tayo sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang paraan, mga kapatid. Kaya alhamdulillah, ang taong naghahanap ng katotohanan, matatagpuan niya ito, insyaAllah. Matatagpuan niya. At ang taong gusto ng maging matatag siya sa pananampalatayang Islam, ito ay gagawin ng Allah sa iyo kapag sinunod mo ang kanyang ipinag-utos at iniwasan mo ang kanyang mga ipinagbabawal. Ang Allah ang pinaka-just sa lahat. At mga kapatid, ang kasunod na gantimpala na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung ginabayan pa tayo patungo dito sa Islam. Pagkatapos na tayo bigyan ng Islam, ginabayan tayo patungo dito. Bakit? Anong ibig sabihin nito? Ginabayan tayo dahil may mga tao na nag-Muslim pero hindi sila ginabayan. Ibig sabihin, wala sila. Muslim sila sa pangalan, Muslim sila sa tribo, Muslim sila sa certificate, Muslim sila sa lahi, pero hindi sila Muslim sa gawa. Ang Muslim po, ang tunay na Muslim ay ang taong sumusunod, sumusuko, sumasamba sa Allah. Yun po ang tunay na Muslim. Hindi po yung nakikita natin may pangalang Muslim,
mayroong damit na Muslim, mayroong hindi po ito, ito po ay panglabas at ito ay ito ang inshallah application mo. Sinabi mo ikaw ay Muhammad, naway ikaw ay magiging mayroong kang nasib, mayroong kang parte sa pangalan mo. Ano ibig sabihin? Kung ikaw ay Muhammad, ikaw ay lagi nagpapasalamat sa Allah. Sana. Pero may mga tao, pangalan Abdullah, Muhammad, Ali, Umar, Abu Bakar, pero hindi naman nila sinunod kung ano talaga ang tunay na pangalan nila. Kung ano ang tunay na pagkatao nila bilang isang Muslim. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ipagpasalamat natin isa sa malalaman natin na tayo ay ginabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang binigyan tayo ng gabay ng pag-aaral. Sa pag-aaral mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo po ay natuto. Ang pag-aaral ay liwanag. Sabi ng mga scholars natin, al-ilmu nur. Ang kaalaman ay liwanag. Ang opposite ng kaalaman ay kamangmangan at ang kamangmangan ay kadiliman. Subukan natin magtrabaho na wala tayong alam. Hindi ba hindi natin maisasagawa ng maayos o tayo ay magkamali-mali? Kailan lang natin ito may saayos kapag pinag-aralan natin. Kapag pinag-aralan natin ang isang bagay, doon tayo maging maliwanagan. Ganon din sa Islam sa lahat ng bagay. Ang Islam na pinasok natin, huwag natin sabihin na alam na natin lahat ang nasa Islam. Kaya natin pinasok ito. Hindi. Ito pa yung umpisa. Marami po tayong hindi pa alam sa pananampalatayang Islam. Hindi pa natin alam paano magbasa ng Quran. Hindi pa natin naintindihan kung ano ang mga nilalaman ng Quran. Hindi pa natin alam paano magdasal ng tunay ayon sa turo ni Propeta Muhammad SAW. Hindi natin alam paano mag-fasting, mag-hajj, mag-zakah, at iba pang mga kautusan ng Allah. Ito ay makukuha natin sa pag-aaral. Ito ay makukuha natin sa pag-aaral dahil kung hindi tayo nag-aral, hindi po maging maliwanag sa atin ang ating pananampalataya. At wala tayong kabutihan kapag hindi natin intindihan ang ating pananampalataya. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Sino man ang gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang gabay, ang kabutihan sa kanyang alipin, ay ipapaunawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya ang kanyang pananampalataya. Ipapaunawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya ang kanyang pananampalataya kapag nag-aral siya. At bibigyan siya ng Allah ng kabutihan kapag nag-aral siya. Dahil bakit? Sa pag-aaral, ito yung pintuan ng lahat ng bagay. Ito ang pintuan ng lahat ng kabutihan. Nag-aral ka ng Quran. Ibig sabihin, mula sa hindi mo alam ang Quran dahil nag-aral ka na intindihan mo ang Quran. Hindi ba kabutihan yun? Nag-aral ka ng batas ng Islam. Katulad halimbawa, pinag-aralan mo ang salah. Mula sa hindi ka marunong magsala, natuto ka magsala. Hindi ba kabutihan yun? Nag-aral ka ng fasting. Mula sa hindi mo alam paano gawin ang fasting dahil pinag-aralan mo na buksan sa iyo ang pamamaraan, ang tama na nagawain ng fasting. So hindi ba kabutihan yun? Kabutihan. Mga kapatid, tingnan mo, napakarami ng Muslim sa buong mundo. Pero, alhamdulillah, ipagpasalamat natin na kabilang tayo sa mga Muslim na nag-aaral at pinahalagahan ng Islam. Ang porsyento ng kamusliman sa buong mundo ay napakarami. Pero ang porsyento ng tunay na nag-aaral at tunay na pinapahalagahan ng Islam ay kukunti lang. Tingnan mo, alhamdulillah, kayo dito, ilan tayo sa ating grupo ngayon, napakarami natin. Pero ilan lang kayo nag-aral. Hindi ko sinasabing dinidiscourage natin sila, hindi. Ini-encourage natin sila mag-aral, umattend ng classes, at makinig sa ating pag-aaral. Pero, alhamdulillah, ang Allah pa rin ang may takda ng lahat. Mga kapatid, huwag natin isipin
na ang pag-aaral natin sa Islam ay hindi ito mababaliwala ito. Hindi po. Nabubuksan sa ating isipan ang tunay na turo ng Islam. Ito ay nabubuksan sa ating isipan. At ito ay may dalang kabutihan. Ang sakripisyo natin may gantimpala yan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinong tao na gigising sa oras ng off niya, o kay meron siyang trabaho, o kay gusto niya magpahinga, gusto niya matulog dahil off niya, pero hindi niya to ginawa dahil gusto niya matuto at mag-aral sa Islam. Hindi ba ito sakripisyo? At ang sakripisyo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ito ay merong gantimpala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa pagpigil mo pa lang sa pagtulog, iwan ko yung iba dito, kung talagang pinigilan nila ang pagtulog, sa pagpigil mo pa lang pagtulog, bumangon ka upang makinig ka ng pag-aaral. Hindi ba ito sakripisyo? Sa palagay mo ba hindi ka gagantimpalaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito? Gantimpalaan ka. Gantimpalaan basta, mga kapatid, tandaan nyo ang prinsipal. Kapag bumangon ka ng sakripisyo ka, inalay mo yung buhay mo para sa pagsunod sa Allah, tandaan mo ikaw ay nasa landas ng Allah. Ikaw ay nasa landas ng Allah. Katulad ng pag-aaral, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talab al-ilm wa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Sino man ang lumabas para mag-aral, para maghanap ng kaalaman, siya po ay nasa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala hanggang sa siya ay makabalik. Ganon din yun na sino man ang tawag dyan, isinakripisyo niya ang buhay niya, yung pagtulog niya. Bumangon siya dahil ngayon online ang classes. Bumangon siya, makinig siya at manood siya ng lectures ng pag-aaral natin. Siya po ay nasa landas ng Allah hanggang sa matapos natin ang classes natin. Ganon po, mga kapatid. Ibig sabihin ng nasa landas ka ng Allah, nasa kabutihan ka. Nasa reward ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasa kapatawaran ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun po ang ibig sabihin dito. Wallahu Ta'ala alam. Sino ba yung ayaw niyang gabayan? Ayaw niyang matuto sa pananampalatayang Islam? Wala naman siguro. So alhamdulillah, tayo po ay mag-aral. Tayo po ay manatili at tandaan natin, mayroong sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang tumahak sa landas ng pag-aaral, tinahak niya ang paghahanap ng kaalaman. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ano ang gagawin ng Allah? Papadaliin ng Allah ang kanyang pagpasok sa paraiso. Papadaliin ng Allah ang kanyang pagpasok sa paraiso. Bakit? Sa sakripisyo na ginugol niya, dahil ang pag-aaral ay mayroong kapatawaran, mayroong habag, mayroong rahma ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nandito niya matutunan kung ano ang mga bagay na makakaligtas sa kanya. Mula sa sala, mula sa fasting at iba pang mga turo ng pananampalatayang Islam. So alhamdulillah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay paraan, yung pag-aaral. At ang isang taong maalam, kung ikumpara mo sa taong hindi maalam, ay hindi magkatumbas. Hindi magkaparehas. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun? Magkatulad ba ang isang taong mayroong alam sa taong walang alam? Kailanman hindi sila magkatulad. Kailanman hindi sila magkatulad. Ang taong alam niya magbasa ng Quran ay hindi katulad ng isang taong hindi niya alam magbasa ng Quran. Ang taong alam niya ang tafsir ng Quran ay hindi katulad ng isang taong walang alam sa tafsir ng Quran.
So dito, ngayon pag-aaralan natin sa subject na ito, ang Tafsirul Quranil Karim, Juz Amma. Ito ay diniscuss ng isang mahal nating scholar, Sheikh Allama, si Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, pero siya po ay wala na dito sa mundo, pumanaw na siya. Pero naiwan ang kanyang aklat, pinapag-aralan natin. Ito po ay isang uri ng kabutihan niya na iniwan sa atin. At tandaan natin, siya po ay mayroong reward dito. Tandaan natin. Subhanallah. At sa sakripisyo niyang ito, dito sa mundo nung buhay pa siya, ay ito ay nakakamtan niya na ang gantimpala ngayon na pinapag-aralan na ang kanyang mga lectures, ang kanyang tawag dyan, ang kanyang mga aklat na ginawa. So pinag-aralan. So ngayon sa kabilang buhay, sa kanyang libingan, ay siya ay umaani ng mga gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. So ngayon, inshallah, ang tatalakayin natin ngayon ay ang tafsir ng Quran. Ano ibig sabihin ng tafsir? Ang ibig sabihin ng tafsir ay ang kapaliwanagan ng Quran. Ang tafsir ang tafsir ay kapaliwanagan ng Quran. Pinapaliwanag dito ang mga bagay na hindi natin nauunawaan dahil nga sabi natin kanina, ito ay nasa salitang Arabic. At ang talagang nakakaunawa dito, una-una, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay naintindihan at nauunawaan ng kanyang mga kasamahan hanggang sa pinag-aralan ito at binigyan ng pakahulugan para pagdating ng panahon at umabot ito sa atin, ito ay maintindihan na natin. Alhamdulillah. So inshallah, ito ay pag-aralan natin. Naway bigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala at sa pag-aaral ng tafsir ng kanyang salita, pinapaliwanag natin ang salita niya ayon sa turo ng ating mga scholars natin. So inshallah, umpisahan natin. Sino may tanong? So inshallah, umpisahan natin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. So ito po ay naka-Arabic mga kapatid. Ipapaliwanag natin ito. Huwag kayong mag-alala. So innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ito po ay hindi po Quran. Hindi po ito Quran. Baka ang akala ng iba lahat ng naka-Arabic sa aklat ay Quran. No, hindi. Ang Quran inshallah ito. Mamaya yung ating tatalakay nandito pa. Nasa introduction pa lang tayo. Ito yung Quran, inshallah ipapaliwanag natin ito. Okay? So inshallah, dahil ang pagtatalakay natin, kinukuha natin yung aklat, inshallah kung ano lang ang pwedeng talakayin dito sa aklat, yun ang kukunin natin sa mga introduction niya. So napakahalaga, una-una ipaliwanag din natin ang introduction. Okay? So sabi dito, ng sumulat, ang sumulat nito ay fi muassasah Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Ito po ay nasa talagang sa institute na ipinangalan sa kanya. Okay, sila ang nagbigay ng introduction nito. Sabi niya, ang lahat ng papuri, pag sinabi nating innal hamdalillah, ang lahat ng papuri ay para sa Allah. Purihin natin siya. Humingi tayo ng tulong sa kanya at humingi tayo ng kapatawaran sa kanya. Dahil mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bakit tayo nagpapasalamat lagi sa Allah? Dahil sa biyayang ibinigay niya sa atin. Dahil sa biyayang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa araw at gabi, ang ating papasalamat ay kulang na kulang kung kumpara. Kung ikumpara mo saan? Kung ikumpara mo sa mga biyayang ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Napakarami. Ang ating paningin, ang ating pandinig, ang ating pag-unawa, ang ating kalusugan, ang ating buhay, ang ating iniinom, ang ating hinihinga na hangin, ang ating kinakain sa bawat araw. Itong lahat ay mula sa Allah. Itong lahat ay biyaya ng Allah. Ang lupa na ginagalawan natin, ang araw na sumisikat sa atin. Subhanallah. Itong lahat po ay mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba siya ay papasalamatan natin? Dapat pasalamatan natin ang Panginoon. Dapat pasalamatin na, alhamdulillah ya Allah, binigyan mo ako ng biyaya. Kaya nga pag gising natin sa umaga, mayroong dua, mayroong panalangin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Alhamdulillah, binigyan tayo ng buhay pagkatapos nating mamatay. Dahil ang pagtulog ay maliit na kamatayan. Maliit na kamatayan. Pero binangon niya tayo, binigyan niya tayo ng buhay muli. Kasi may mga tao na tutulog lang at hindi na binalik ang kanilang buhay. Pero tayo, binigyan pa rin tayo ng biyaya, kaya pagpasalamat natin ito sa Allah. Nahmaduhu, tayo ay magpapasalamat sa Kanya. Ano pa? Tayo ay humingi sa Kanya ng tulong. Ang buhay natin mga kapatid ay mahina. Ang sarili natin mahina kung walang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit sabihin mo pa ikaw ay pinakamalakas. Maraming tao dyan, mas malakas sa atin. Nag-gym pa nga sila eh. Malakas sa atin sa pangangatawan. Pero pagdating sa pagsamba sa Allah, sila po ang pinakamahina. Sila ang pinakamahina. Malaki ang kanilang katawan. Malakas ang kanilang katawan. Sabihin natin, sila ay matipuno. Pero pagdating sa pagsala, hindi sila makabangon. Hindi sila makapagdasal ng Fajr. Hindi sila makapagsala ng tamang dasal sa wastong oras. So sana yung ano. So ito po ay lahat. Hindi ito dahil sa kakayanan natin mismo, sa lakas natin, hindi nakapagsala tayo ng Fajr, nakapagsala tayo ng Duhur, nakapag-aral tayo. Tingnan mo, nakapag-aral pa tayo kahit tayo ay gustong matulog, magpahinga. Tingnan mo, nakapag-aral pa tayo. So ito ay saan lahat? Ito ay mula sa tulong ng Allah. Itong lahat ay mula sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marami tayong problema. May mga suliranin tayo sa bawat isa. Sabihin natin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ikaw lamang ang aming sinasamba ya Allah at ikaw lamang ang aming hinihinga ng tulong. So tayo ay humihingi ng tulong sa Allah. Inshallah papaliwanag din natin ang mga ito sa ating pag-aaral sa tafsir. Wa nastagfiruhu. Tayo rin ay humihiling ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo rin ay humihiling ng tawad sa Allah. Ito ay pasasalamat. Ito ay paghingi ng tulong. Ito ay paghingi ng tawad. Bakit? Una-una, tingnan mo ang order dito. Papasalamat dahil sa biyaya na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paghingi natin ng tulong dahil ang pagsamba kailangan ng lakas. Ang pagsala ay kailangan ng lakas. Kaya hiling tayo ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makabangon at may sagawa natin lahat ng pagsamba sa abot ng ating makakaya. Ang pangatlo ay ang buhay natin ay hindi pwedeng perfecto at nagkakamali tayo at nagkakasala. Ito yung buhay natin. At sinabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum khatta'una wa kullu ibn Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng angkani Adan ay nagkakamali at nagkakasala. At ang pinakamainam sa mga nagkakasala ay yung mga taong humihingi ng tawad sa Kanya. Hiling lang tayo ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiling tayo ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil araw at gabi, sabi nga ng Allah sa hadith Qudsi, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullukum, sabi ng Allah, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Wa ana aghfiru ad-dunuba jami'an. Fastaghfiruni aghfir lakum. Fastaghfiruni aghfir lakum. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapatawad sa lahat ng ating mga pagkakasala sa araw at gabi. Sa araw at gabi at tayo lang ay kailangan humiling ng tawad sa Kanya.
Tayo lang ay kailangan humiling ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabihin natin, wa nastagfiruhu. Ang ibig sabihin na nastagfiruhu, hihingi tayo, magre-request tayo na Allah patawarin mo aking kasalanan. Magsusumamo tayo kasi bakit? Talagang totoo naman tayo ay nagkakasala. Sa araw at gabi, sa bawat segundo, sa bawat minuto, sa bawat oras. So hindi natin pwedeng takpan ito dahil ito ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasunod ay وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا. Na'udhu ay tayo po ay hihiling o humingi ng tawad. Magpapakukup sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan ng ating mga sarili. Ang ating sarili, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mayroong kasamaan. Mayroon tayong tinatawag na nature na sabi ng Allah, inna nafsa la ammaratun bisu. Ang ating sarili ay tinatawag ito sa paggawa ng kamalian. Paggawa ng kasamaan, tinatawag ang ating sarili. Pero kailangan natin magpakukup sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi isa dito, ang syurur o ang kasamaan minsan na dumarating sa atin, minsan sa ating sarili. At minsan ito ay nagmula sa Satanas. Kaya magpakukup tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan ng ating sarili, wasayyiati a'malina, at sa mga kasamaan o sa kasalanan ng ating gawain. Dahil tayo nga sabi natin kanina, tayo ay nagkakasala sa araw at gabi, at ang pwedeng mag-alis o magprotekta sa atin dito sa paggawa ng kasalanan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, insyaAllah, dito ay ito lang, hanggang dito muna ang ating tatalakayin. Hanggang dito. Okay? Next week ay ipapaliwanag natin ulit dito, insyaAllah. At mag-uumpisa tayo ng paliwanag sa tafsir. Mahaba-habang pag-aaral natin ito. Kaya nga ito ay regular class. So hanggang dito muna tayo at next week ipagpatuloy natin ang pag-aaral. Break muna tayo. Balik tayo ng 9. Balik tayo ng 9, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito muna. Inshallah, balik tayo ng 9. Break tayo ng 15 minutes, inshallah. At meron pa tayong pangalawang klase at ito yung tawag dito, pag-aaral natin sa mga pangalan at katangian ng ating Panginoon, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. So